Sa bahagi po ito mga kaibigan ay ating pumakapanayam ang napakahusay at ipinagmamalaking kaibigan natin dito sa Division 6 ng NIA Yupris na kinatawan ng ating napakahusay na Division Manager Jose Ariel Domingo. Wala pang iba mga kaibigan ang ating mga kapanayam ang kanyang napakahusay na Assistant Manager Operation, Maintenance and Institutional Development Section na Chief. Wala pang iba kundi si Sir Arnel L. Miguel. Sir, mapagpalang araw. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po, Kuya Romel, at magandang umaga rin po. Magandang araw kung anong oras man po ipapalabas ito. Magandang araw po sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Okay, at ito po ay mapapalabas natin sa Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo ng Bayan via Prima po FM Radio, Pinoy Rapido Intermedia Philippines at Facebook page at YouTube Live at sabay-sabay po ito maging sa Seno website, sa Diaryo at sa Target DCME Radio TV. Unang katanungan sir, kumusta na ang Division 6 ng NIA Yupris? Sa kasalukuyan po, ang NIA Yupris Division 6 ay patuloy po sa kanyang pagtugon sa mga programa po ng ating gobyerno na patubigan. Ang 20,996 hectares na sinasakop po namin at sa kabutihan naman po ay nitong mga nagdaang mga sakahan, ang kabuuang area po ng NIA Yupris ay amin pong nabibigyan ng sapat na patubig. Okay, napakarami. Ilang thousand na sakahin? 20,900 hectares po. Hectares, ano? Ilang bayan ang sumasakop dito sir? Ang sinasakop po na bayan nito ay 5. Anim po, pang-anim po pala ang Anaw, dito po sa Ramos, tama po, Anaw, bayan po ng Anaw. Sa Tarlac. Sa Tarlac. Yung bayan po ng Talugtog, bayan po ng Gimba, bayan po ng Kuyapo, bayan po ng Nampikwan, at bayan po ng Ramos. At Anaw. Ayan. Kumusta naman sir ang nagiging patubig natin sa mga naturang bayan? Sa katotohanan po, dito po kasi sa NIA Yupris Division 6 ay patuloy po namin ini-implement yung rotational schedule po kung tawagin, na ito po ay pinagkaisahan ng lahat ng panguluhan ng Irrigators Association at sa kabutihan naman po ay maayos po namin itong naipatutupad, kaya nga po halos lahat ng areang sakahin dito sa NIA Yupris Division 6 po ay nasiservisyohan at napapatubigan po natin. Okay, nabanggit po sir yung Farmer Irrigation Association. Kumusta naman sir sila? Ang ating mga panguluhan po ng Irrigators Association ay masayang-masaya. Wow. Dahil nga po sa maraming programa ng gobyerno na ibinibigay po dito sa atin sa NIA Yupris Division 6, na ito naman po ay maayos po natin na ipagkakaloob po sa kanila. Ano-anong benefits yung naibibigay yung doon sa ating mga Irrigation Farmers Association sir? Unang-una na po dyan yung programa po ng libre po sa mga binhi na sa pamamagitan po ng ating ng mga attached government po, attached agency. Ito po ay naipagkakaloob po sa kanila. At syempre, dito po kasi sa NIA Yupris or sa kabuuan po ng NIA ay mayroon po tayong tinatawag na IMT contract, which is ito po ay paglilipat sa ating mga Irrigators Association ng pagmimintina dito po sa nasasakop nating mga irrigation facilities, na sa pamamagitan po noon ay nagkakaroon po sila ng insentibo. Kung tawagin po namin ay O&M incentive. O&M incentive. Yes po. Okay sir, may mga katanungan agad tayong tinanggap dito. Napakarami ro palang ginagawang mga programa ng NIA Yupris, lalo Division 6, sa mga incentives at ang mga programa tulad nung sa binhi.
pwede raw ba natin itong i-cover o kung okay daw sa inyo ay maging regular ang ating interviewhan o parang palatuntunan kahit once a week, twice a week o once a month, ganyan, para matutukan ng ating mga mamamayan ang kagandahang ginagawa sa sa programa ng Neo Yupres sa ating mga magsasaka. Okay ba sa inyo, sir, yun? Pwede po. Basta po, ang Division 6 po ay open po kami. Malaman lang po namin yung mga schedule at kami po ay nakahanda po para ibahagi po yung mga programa po na ito na isinasakatuparan ng ating mga Irrigators Association. O pwede rin daw bang ma-interview yung mga nakinabang sa mga binhi? Marami sila, wala nang katapos ang interviewhan sila pagka Yes ganito po. yung mga hiling ng ating kababayan. Yes po, ito po ay ilalapit namin, ma-schedule lamang po, ilalapit namin ito sa pamunuan ng mga Irrigators Association. In case of binhi, anong mga kategorya ng binhi yung ipinamimigay doon sa mga magsasaka, sir? Gaano karami ito? Ito ba ay once a year, twice a year, minsan lang ba ito ginaganap o paano, sir? Pwede bang ikat po, sir, doon sa bahagi na yun? Okay, sir, na yung mga records nyo ay sa susunod na, kasi marami talagang hinihiling maganda yung mga palatuntunan pala rito nangyayari sa Neo Yupres, ano? Yes po. Siguro sa mga susunod na ating panayam ay pwede nating basahin yung mga records, tapos yung mga tao na pwede rin nating pasyalan. Parang programa na to na ma-interview yung mga nakinabang. Yes, sir. Opo, sa susunod po, igagayak po namin maayos ang mga detalye po na yan. At bago po namin makalimutan, ay hindi lamang po sa binhi ang naibibigay po at napagkakaloob sa ating mga Irrigators Association. Ano po? Meron pa pong programa dito sa PhilMec na yung mga machineries. Ayan po, na ipagkakaloob din po sa kanila. Plus, yung programa po dito sa yung pong yung pong Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Which is ito po ay patuloy na nakikipag-partner ang ating Irrigators Association sa mga ahensya po dito sa ating lalawigan. At ito nga pong huli ay yung LGU Talugtog po ay meron po kaming partnership na ginawa po sa kanila. At yung huling dalawang batch naman po ay nakipag-partner yung ating dalawang Irrigators Association sa NFA. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Na yung ating mga Irrigators Association po na ito ay direktang maipagbibili yung kanilang mga inaning palay dito sa National Food Authority. Nako, napakarami pala siya. At marami pa pong iba. Opo, marami pa po. Hindi makakasa sa oras natin, baka abutin tayo ng maghapon. Ay kulangin. Siguro talagang pagpapaalam natin sa ating napakahusay na kumparing division manager na maging regular nga itong ating panayaman, kung weekly o twice a week or once a month, ay puro pahapyaw muna gagawin natin ngayon. Alamin ko lang, sir, ano yung PhilMec? Philippine Mechanization. Dati po yan yung post-harvest, dito po sa ilalim pa rin ito ng Neo Yupres? Hindi po, isang ahensya po, naka-attach po siya sa Department of Agriculture. DA ito. Opo. Okay, pero ito ay part of the program pa rin ba ng Neo Yupres o? Hindi po, ito po ay programa na ang government. Opo, na itong mga attached agencies po na ito talaga ay maipagkaloob sa ating mga farmers yung mga pangangailangan para lalong mapabuti, lalo pong mapaganda yung kabuhayan po na dapat po nilang matamasa. Okay. Opo. Maganda, no? Sige po, sa susunod nating palatuntunan ay iisa-isa natin yan, pati yung Against Poverty, LGU, NFA. Lumipat naman tayo dun, sir, sa pangalawang tanong. Ano naman, sir, ang pinagkakaabalahan ngayon ng Neo Yupres Division 6? Mukhang marami na naman to. Sa kasalukuyan po ay katatapos lang po natin yung kadiwa ng Pangulo. At yung ating mga Irrigators Association ay nagbenta po ng kanilang mga produkto sa murang halaga dito po sa mga mamamayan po dito sa kalapit na barangay.
na sinasakop din po ng Division 6. Pero sa kasalukuyan po ay ongoing po yung ating wet cropping season, which is matatapos po ito sa October 15, 2025, at ang kasunod po nito ay yung dry cropping season, yung regular dry po natin, which is naka-schedule naman po sa December 1. Marami po tayong ginagayak dyan, lalo na yung ating mga facilities na talagang sa pagkakataon po na magpapaagos tayo ng tubig ay dapat ready po para yung distribution po ng tubig dito sa ating mga farmers ay maayos po natin magawa. Okay. So malawak na naman si Rian dahil may mga pangulo na naman dyan. Yun ang mga nais pang ipatupad o yung layunin na gawin ng NIA Division 6. Okay. Ang NIA UPRIS Division 6 po ay sa totoo lang ay sa kasalukuyan po ang kanyang status ay interim division, na ang aming mga kasamang empleyado rito ay nangangarap na ito po ay maging full-fledged division sa lalong madaling panahon po. At kasi ay para maibigay po talaga namin yung serbisyo na talagang nararapat po na ipagkaloob sa ating mga magsasaka. At syempre ay para po maging maayos din po yung kalagayan ng ating mga empleyado. Yun po yung pangarap ng interim division na maging isang full-fledged division na po sa lalong madaling panahon. Okay, may pahabol naman tanong sir dito, no? Meron daw bang regular meeting ang NIA UPRIS Division 6 with Farmers Irrigators Association? Yes po, regular po yan. Every month po ay third week of the month ay anong araw sir yan? Depende po sa ano kasi magkakasundan. Katulad po ngayon ay eksakto po, meron po kaming DFIA. Yung federation po kasi, yung samahan po ng Irrigators Association dito sa Division 6 ay tinatawag po namin DFIA, Division Federation of Irrigators Association. So monthly po ay nagsasagawa kami ng meeting dito sa opisina para po may pagkaloob sa kanila yung update sa kalagayan ng tubig, sa kalagayan po ng mga pagawain natin in terms of the implementation of projects dito sa Division 6 at yung mga iba pa pong bagay katulad ng mga updating, ng mga records na kinakailangan po nating makuha sa kanila. So ito po yung patuloy na pinag-uusapan para po pagdating po ng actual na sakahan or implementation po ng ating program dito sa Division 6 ay smooth sailing po tayo. Opo, lahat po ay napag-uusapan po sa DFIA. Lahat po nung kanilang hinaing ano po ay ito po ay pinag-uusapan po natin during the DFIA monthly meeting. Okay sir, at gusto rin daw malaman ng mga netizen yung pinag-uusapan. Ano? Okay, alam namin sir na kulang ang ating oras at alam namin marami pang tanong. Pero baka meron kayong nais na iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga may-ari ng lupa na sakop ng Division 6 na wala naman sa Division 6 area, sila ay nasa ibang bayan at yung iba naman nasa ibang bansa na nakatutok sa inyong tanggapan, ay nasa inyo sir ang pagkakataon para maibalita naman sa kanila at masabi ang inyo pang dapat sabihin sir. Sa mga salamat po Kuya Romel, ano? Sa aming mga farmers po na may sinasakop pong lupa dito sa NIA Division 6, ang NIA UPRIS po ay patuloy po na tinutugunan lahat ng mga hinaing, lahat ng mga dapat pong maibigay na hinahanap po sa atin. So ibig sabihin po patuloy naming ginaganap yung aming tungkulin para maibigay po sa inyo yung nararapat po na serbisyo na kinakailangan po ninyong matanggap sa NIA UPRIS Division 6. Ang katotohanan po niyan sa nalalapit po na dry cropping season natin itong December 1, 2025 ay base po sa update ay madami po ang tubig. So ibig sabihin ay hindi po siya kakapusin. So makakaasa po kayo na ito po ay aming maayos na pangangasiwaan upang lahat noong mga farmers, lahat ng bukid na sinasakop po ng Division 6 ay
maipagkaloob po ang nararapat na tubig po na para po sa inyo. Ano po? At kung ano man po yung mga pagkukulang ay andito po kami sa office. Andyan po sa mga area po yung aming mga kasamang empleyado. Kung may gusto po kayong iparating 24/7 po, po pwede po ninyo kaming tawagan. Ano po, ready po kami dyan at gayon din po makipag-ugnay din po kayo sa mga Irrigators Association officers na sumasakop po sa inyong mga bukid. So wala pong problema na hindi po malulutas. Yun lang po yung amin kasi may mga iba po kasi na dinadaan pa sa kung anong paraan pa para maiparating po yung kanilang mga hinaing. So dito po sa opisina po, puntahan niyo po kami para ito po ay ating mapag-usapan at mabigyan po ng kaukulang lunas. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, maraming salamat na kung may umahabol na tanong paano daw ba pag sumusobra yung tubig. Siguro sa susunod pong panayaman ay masasagot natin lahat sapagkat talagang malawak po pala ang ginagawa ng Division 6 ni Yayo Priest. Napakalawak. Ngayon ko lang din po nalaman na hindi pala tayo matatapos sa isang interview dito na minsan i-cover ka pa ng maghapon ang lalabas sa masang balita. Maliit na maliit. Opo. Marami palang mahalagang bagay na dapat malaman ng ating mga kababayan na napakaraming ginagawa ng Division 6 sa management. Okay mga kaibigan, salamat po sa ating panayam. Ang napakahusay pinagpipitagan naman nating Assistant Manager ng Division 6 Operation Maintenance and Institutional Development Section Chief Arnel L. Miguel. And siyempre, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines, si Teleradio Patrol Number 11 Henry Mendoza, at sa ngalan pa rin ng Yayo Priest sa Division 6 Manager Engineer Jose Ariel G. Domingo. Ito pa rin po ang inyong kaibigan kasama sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque.